Tatanungin ko na lang yung yung pinaka-latest nyo Senate survey. Biglang yung medyo napansin ko lang, si Bato de la Rosa went up, si Amy Marcos went down further. Yun ang tanong ko dyan. Baka ano po yung observation nyo doon sa development na yon? Yung kay Amy, hindi naman bumaba masyado. Ang rank ko lang. Kasi nung February pa, Amy, medyo wala na siya. Out of contention na siya nung February. Yung kay Bato, umakyat lang bahagya, 5 puntos, 5 percentage points. Ang talagang umakyat rito sa survey ay 2 kandidato ng PDP laban. Ito si Philip Salvador at ang kinatawan ng sagit na si Rodante Marcoleta. So, kung iko-compara doon sa Pebrero, silang tumaas at bumaba yung 7 kandidato ng administrasyon kung iahambing doon sa kanilang suporta ng Pebrero rin. Erwin Tulfo, si Tito Soto, si Bong Revilla, si Lito Lapid, si Manny Pacquiao at si Camille Villar. All of them decline in terms of voting support. Statistically significant, no? Ang pagbaba. Sir, but what accounts for that shift, or at least at apparent shift? Well, hindi natin makakaila na may mga kaganapan nung nakaraang buwan na maaari nakapagdulot ng pagbaba ng ilang kandidato ng administrasyon o sa kabuuan ng administrasyon kasi hindi rin umangat ang boto ng iba pang kandidato, si Secretary Abalos at si Senator Tolentino. Ito yung pagkaka-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang maaaring naging epekto nito batay sa aking panimulang pagsusuri ng datos ay naging mas mababa yung fill-up rate sa Mindanao at makikita sa ibang riyon sa Mindanao na yung mga nagsi-single digit sa ilang area na kandidato ng PDP ay malaki yung double digit preference nila sa Mindanao. Okay, sige po. Prof, alam ko ay usually, hindi kayo sumasagot sa tanong about yung comparison nyo sa ibang survey. Susubukan ko lang naman, baka gumawa kayo ng exception. Ano bang pagkakaiba nitong survey nyo sa Okta? Halimbawa, yung si Bato ay medyo nasa top 3, doon naman sa Okta, nasa last 4, etc. etc. Ito ba ay just sampling difference? Ito ba ay parang hindi naman time difference eh? So, ano bang kwan dito? No? Kung sakaling ilalagay ko lang kayo sa spot? Maraming kadailanan. Maaaring metodolohiya, maaaring yung panahon na ginawa yung fieldwork, maaaring yung paggamit mismo ng ilang pamamaraan sa pagtatanong. Yung spots, yung sample spots, maaaring kadailanan. Ang nasa likod ng kaibahan ng survey result ng iba't ibang grupo na nagsasagawa ng survey. Pero offhand, ano yung major difference? Hindi ko masyadong natatandaan yung survey ng ibang grupo. Kaya dito wag mo na lang ako sabihin kapita-pitagang pandit. Pero hindi ko natatandaan Ang alam ko lang ay mayroong mga ilang kandidato na pumapasok sa ibang survey na wala sa survey namin o mayroong mga kandidato mas mataas nga sa survey namin na sa ibang grupo ay maaring mas bababa ang kanilang rangko. Hirap ipindaw. Bago yun, kapita-pitagang pandit. I will remember that. Hirap ipindaw. No? Pwede dito, tumakbo, politiko. No? Prof, hinay-hinay lang po because baka mahirap na to rein in Ronald here. But what do you think? Will this hold? Itong what we were talking about yesterday is mukhang may sympathy surge, no? Because today is exactly 1 month since former President Duterte was arrested. So para may nakita tayong sympathy surge. Ano to? One-off lang ba to? Or we're gonna see this sustained, do you think? Dagdag lang sa tanong ni Reg, Prof, pwede ba yung ganong kalaking jump mula sa isang survey period a month earlier na nagja-jump ng mga 10-15%? Pwede ba yung ganon? Dahil hindi ko masyado nakikita yan in previous surveys yung ganong kalalaking talon. Meron mga ganong kalalaking talon, no?
KP, pitapatagang pandit. KP na lang. May branding ka na. Kung di ako nagkakamali, second. Si Robin Padilla noong 2022 had a significant change also, no, from one survey, I think also January to February, and eventually landed number 1. So, and it's not really that much of a difference, no? Kasi kung ang pinangmataas na inakyat rito ay si pinatawang Marcoleta, 12 percentage points, no? It used to be 16. Pero makikita mo naman pag hinimay mo yung region kung saan ang gagaling yung suporta sa kanya. At ang hindi natin masabi rito ay it's sa question ng sympathy, no? Sa akin, mahirap sukatin yung simpatya sa particular na grupo, no, yung sa Dutertes. Ang masasabi natin dito, maaring nagsusolidify yung base nila. Dati-dati ay maaring passive yung base at ang pinipili nila ay ilang kandidato, halo-halo. Ngayon ay dahil sa kaganapan na yon ay parang binibitawan na nila yung kanilang suporta sa ilang kandidato, hindi nila nakikita na kaalyado nila. At ang pinipilmahan na lang nila ay, ang sinusuportan lang nila ay yung mga kandidato ng kanilang nakaalyado nila. So, it's more yun nga, is nagsusolidify yung base, nagiging mas active rather than passive yung expression of support for the personality or the political camp that they actually associate with. When you say solidifying, Prof, can we also say it's growing? It's widening? Yung growing, maaaring sabihin, may mga ibang area na yung boto ng ilang kandidato ay bumababa at ito sa partido ng party ng administrasyon, sa party ng kampo nila Duterte, PDP, tumataas sa ilang lugar sa Visayas, maging sa National Capital Region, no? Kung matatandaan natin, ito yung nakapagtaka, no? Kasi nung ako'y kabataan ko, yung NCR ay opposition country, Pero noong 2016, malaking boto niyan kay Marcos, sa bilang vice-presidente. And then in 2022, malaki na yung boto ni Sara Duterte. No? So, maaring yun. Merong passive nga na grupo na sumusuporta sa mga Duterte at medyo na-activate dahilan sa mga kaganapan na ito. So, Professor, nakikita niyo sa trend ng voter preference dyan more on alliances and personalities, hindi yung sa mga concern. Wala kayo nakikitang common denominator dun sa top 12 na hindi nalabas sa alliances, loyalties. Kasi kapag meron din kayong mga survey, di ba, yung mga top concerns, jobs, gano'n-gano'n, di ba pumapasok yun sa ganyan, sa preferences? Well, pwede makita na mayroong ilang mga kandidato na may parang correlation between the issues that they advocate and the votes that they're getting. Pero in general, kakaunti lang at makikita mo doon sa mga kandidato pa na hindi in contention. Ibig sabihin yung support base nila, alam talaga na yung kandidato na ito pinanindigan niya yung usapin. Pero doon sa mga nangunguna, pag kinostabulate mo doon sa mga usapin na mahalaga na sa tingin na dapat tugunan ng administrasyon, ang boto ay invariant, no? Walang pagkakaiba. Kahit ang usapin nila ay ang pagtaas ng presyo mabilihin, pare-pareho rin ang binoboto nila. Yun rin yung nangunguna sa... So yung issue na yan, yung tinatawag sa wika namin sa political science na electorate, na merong klarong usapin na kanilang pinagbabatayan ng kanilang pagboto, mukhang wala pa sa Pilipinas. Kadailanan nga ng partido sa atin ay parang damit lang, no? Mabilis magbalitan. Sir, your survey was done, I think, March 23 until 29. That's around 10 days after the arrest, 11 days after the arrest of Duterte. And nung panahon yun, kasi daily yung coverage at saka yung mga story coming out of The Hague. And you had those big crowds and all that. But since then, kasi things have tapered off a bit. Now you have Duterte stories every once in a while lang, and the crowds are no longer there. I'm wondering lang if you expect the same kind of sympathy, well, not vote yet, but sympathy support for the former president before May 12. Well, maaring sa pagpapahayag, medyo kumukonte, no? Pero katulad ng sabi kanina, nagsisimula kayo,
yung hearing kahapon ay maaring paglaruan. No? It might be played out by the Duterte opposition, yung mga nangyari kahapon na supposedly pag-aamin ng mga kamalian. So, isa pang hindi natin pwedeng tanggalin dyan, yung ground war, no? Yung kagalawan sa kampanya mismo na talaga makaka-apekto sa pagboboto. Kasi makikita yan doon sa kanina may pinakita ko yung interview kay Hanilet, no? Yeah. Pag tingnan mo yung boto sa Region 11 ng mga kandidato ng administrasyon, single digit bakit single digit? Maaaring yung mga talagang loyal sa mga Duterte sa Davao Region ay hindi na talaga binoboto ang mga nasa administrasyon. At ang fill-up rate nila ay mababa at ang kanilang binoboto na lang karamihan ay mga nasa PDP laban, no, na nagdo-double digit sa Region 11 na hindi mo makikita sa ibang region, for example, in Luzon. So parang may junking, kumbaga. At yung junking na yan ay lalong mapipilme yan kung gagalaw sa baba, no, sa ground. Magmobilize yung mga grupo na kaalyado o yung mga operator na kaalyado ng partido. Prop, 2/3 nung official campaign period ay tapos na. 1/3 na lang natitira, barely a month. No? Usually kasi ang survey is a snapshot ng isang moment. It gives you an opportunity, yung mga candidates, to change their strategy and perhaps change their brand. Pero ngayon, with practically a month, parang ang hirap na mag-adjust ng strategy at saka month. Tingin nyo ba itong ganitong survey during the perhaps second to the last survey bago yung election ay pwede pang mag-adjust yung mga kandidato in terms of strategy or more or less yung frame, yung resulta na yan ay hindi na mababago dramatically? Siguro, in terms of strategy, hindi na messaging. No? Mahirap na kasi magbago ng messaging. Maaaring diin pa nila yung walang mga mensahe. Baguhin nila, mas maging appealing. Pero ang strategy dito talaga mas geographical na. No? Saang area ka nakakakuha ng suporta, saang area ka maaaring makakuha ng suporta, saang area ka na hindi na dapat mo bigyan ng pansin. So, yun ang dapat gawin ng bawat kandidato. Kasi kahit na sila'y nasa alyansa, pareho din sila ng Senado, no? Independent Republic itong mga kandidato na ito. Maaari silang magkasama-sama pero maaari rin nagkangampanya. Nakikita na rin natin to, no? Doon sa bahagi ng alyansa na mayroong ilang kandidato na talagang sumasali na doon sa mga local campaign. Lalong-lalo na nung nagsimula na yung local campaign ng March 28. So I think that would be the strategy that candidates would employ in the final month of the campaign. They will focus on areas that they hope to get more votes from, that they know that they have some level of strength. And they might just simply go to take on the airwaves in areas that maybe they can still generate some of the market votes. Pero Professor, malaki pa rin bagay yung administration machinery, di ba? Normally, kapag midterms talaga napakalakas ng administration candidates Lalo ngayon, final month, Diyan babaha yung I mean, let's be realistic about elections in the Philippines, Talaga maglalabas siya ng resources to woo na lang. Sige, to woo votes. Siguro, final push mga 10 days before. Makakaano pa rin ba yun? Malaki pa rin yung effect nun kung sakasakali. Diyan sa mga ranking ninyong nakikita ngayon. Well, maaring may epekto yun, Ami, pero hindi mo rin matatanggal na may mga grupo na may ganung kakayanan na maaaring mag-boost rin ng resources. Siguro alam ni Sec Ronald yan, no? Kung saan magagaling yung resources na yun, ayoko nang banggitin, no? Because that's what I would speculate. But I think you're correct. The resources would matter, and some of these candidates and some of the alliances have more or less the same resources. Admin will have definitely more resources, but where will it put it? Kasi dati-dati yung administration, meron yung napipili, napupuso ang kandidato na talagang inaangat nila. Pero dito makikita natin, parang they're still campaigning as a group, but I don't know how much resources are being poured by the administration to make sure that you have a majority of the senators to be elected from the alliance.
And you cannot rule out the resources of other alliances. Prof, I forgot to ask at the start, was this a commission survey? Kasi syempre may COMELEC rule na po tayo ngayon that we have to declare kung sino po yung nag-commission for every pre-election survey. Commission po ba to? Please clarify. No, this is our regular Ulat ng Bayan. So this is part of the quarterly survey that we conduct. We just included the pre-election module in the Ulat ng Bayan. So this is our own survey. There is no entity that commissioned it. Okay. Yung sa party list race, I'm not seeing much movement there. So according to your latest survey, yung top 5 is still Tingog, ACT-CIS, Duterte Youth, PPP, and 4Ps. What's the story there? So when I say top 5, yun yung top 5 most likely to win the maximum number of seats sa Congress. Ano po yung nakikita nyong pagkakaiba doon? Well, basically, pag tingnan natin, partly it's geographical, partly it's the popularity of these groups. No? Kasi kung di ako nagkakamali, itong PPP yata ay nasa Mindanao rin eh. Yung Tingog, alam naman natin kung anong partido yan. At anong mga resources yan. Yung ACT-CIS is one of the more popular groups. Yung pag-akyat ng Duterte Youth might be taken as a surrogate indicator again of yung activation of the Duterte supporters. No? So, yung 4Ps, hindi mo pagkakaila kung gaano ka-popular ang 4Ps. Ginamit na lang nila yung pangalan. So in a sense, it captures both popularity and yung spread of that particular party, that it may be strong in many areas. But may limitation on survey when it comes to the party list, no? Because much of the party list votes eventually will be negotiated votes. So it will be able to capture at least the ones who are topping, but it may not necessarily be able to tell us the standing of the other groups that eventually would work with negotiated votes or would go in tandem with local politicians, some of whom are their relatives, and eventually get 1 or 2 seats. Sir, sorry, what do you mean by negotiated votes? Negotiated votes are the votes that party list groups would basically mobilize to local politicians, either the provincial level or the city municipal level. Napag-alaala na ito ng isang grupo yung Democratic Insights Group nila, Telibert Laok, na nakita nila na sa ibang lugar, malaki ang population density, may mga grupo na talagang nakuha nila yung makalakihan ng boto. Dahilan sa maaring yung kanilang una at pangalawang nominee ay galing sa lugar. So ibig sabihin yung mga lokal na politiko doon ay sumasang-ayon na bibit-bitin nila. At of course, may kapalit yun, no? Ang negotiated vote ay may kapalit. Pag naging partido, naging representative yan, maaaring bubuhusan ng mga proyekto. So may kuntsabahan between the LGU and the party list when you say negotiated votes? That's the reality of party list groups. No? So mahirap talaga kung wala kang network. And the network, it would be the basis of really coming to terms with local politicians. Yung iba nga, yung isa nga, parang napansin nila, yung isang grupo kaya may malaking boto sa isang lugar na hindi naman nila kinakatawan dahil labor groups sila. Ang doon, asawa kasi ng governor, yung number 1 nominee. Okay. Before kasi, Ed, nung first 3 party list elections, most of the party list votes ay either market votes, ibig sabihin yung nakukuha mo sa pagkakakilala sa iyo ng media, sa projection, at command votes. Ibig sabihin yung base votes mo. Okay. Pero yan yung panahon na hindi bawal pa yung mga major parties, bawal pa yung mga contractors, bawal pa yung mga Part of dynasties. Bawal pa yung dynasties. Nung fourth party list election, binuksan na yan. So, yung negotiated votes, lumakas na. Lalo na yung mga contractors na influential sa mga party lists, di nag-negotiate na sila sa mga mayor. Hindi ko sinasabing binibili yung mga mayors, ha? Sinasabi ko lang, nag-negotiate sila sa mga mayors, nag-negotiate sa mga religious groups. Cooperation. Nagaganyan sila. Tapos, horse trading. Unity. Hindi ko sinasabi na influence peddling, ha? Sinasabi ko, nag-negotiate. Kayo kasi, yung mga ngiti nyo, no? So, yun yung nagiging dominant ngayon, yung negotiated votes na yan. Dahil kasi dumami na yung mga bilyonaryo sa party list na originally marginalized sectors. Yun yung connection to big business. Marami dyan party list. At saka mga, sinasabi nga ni Prof, mga governors, mayors, na
hindi lalabas sa survey masyado, pero dahil may bailiwick sa isang probinsya, ay lulusot. No? May mga ganong possibility. Yun yung mga kaibahan sa Senate. Dahil dito sa party list, merong mga, halimbawa, may isang party list based lang sa Sulu, may isang party list based lang sa Mindoro, may isang party list based lang sa Pangasinan. Siyempre, hindi lalabas yan dahil walang market votes eh. Walang base votes. But they win through the command votes. Yes. Hindi, negotiated votes. Well, negotiated votes. Pwede rin command because in a sense, the negotiated vote would be negotiated with local politicians who can command, support. Yun na yung base, tinatawag na Yung base. county, yung iba dyan, of course, popular vote. Kasi kung may constituency, kunyari yung senior citizens, ilan ba senior citizen na botante? Sino ba kasama dyan? Kasama ba ang ating pandit? So, pag sinama mo lahat ng senior citizens, I think that's about 20% of the voting population. So, in a sense, the senior citizens may opt towards voting for a party that claims to represent senior citizens. Okay, we will leave that there. Thank you so much for your insights and your time. Ronald Holmes, President of Pulse Asia Research. Thank you, sir. Maraming salamat. Professor. Thank you, Professor.